So bakit puro content ko ay AMD CPUs kesa kay Intel CPUs? Unang-una, hindi po ako bias kay AMD, pero si Intel masyado pong humina ngayon. At ito yung mga reason kung bakit ko po hindi nire-recommend si Intel ngayon. Una, performance and stability issues. Kailan lang nag-release po si Intel ng 13th Gen, 14th Gen at Ultra Core? Lalong-lalo na po yung 13th Gen at 14th Gen na nagkakaroon po ng degradation po yung CPUs dahil mabilis po siyang mag-overheat. So in turn, babagsak po yung performance ng Intel CPUs. Second, mixed performance updates. Even though maraming issues po si 14th Gen na CPUs, alam nyo ba na mas malakas pa po yung 14th Gen kaysa sa bagong Ultra Core? Ikatlo, shortage and supply rin po. Yes, si Intel may shortage ng CPUs. And apparently, yung mga scrap CPUs, binubuhay nila ulit. Kahapon lang, mukhang tataas po ang prices ng lahat ng CPUs. So, hindi lang Intel AMD rin po tataas po ang prices niyan. At ngayon, bakit ko mas recommend si AMD ngayon? Una, dahil sa X3D Magic. Currently, mas superior po ang mga X3D CPUs with their L3 cache in gaming kesa kay Intel. Mas efficient po siya at less power po. Kuya, sabi nila mas maganda ang Intel for productivity. Oo, malakas si Intel sa single-threaded applications lang po. Pero pagdating sa multi-threaded applications like rendering, mixed po sa resizable bar ni AMD, mas maganda ang productivity mo sa AMD compared kay Intel. And speaking of productivity, mas mataas po ang high core count ni AMD compared kay Intel. Pero wait, may pag-asa po rin si Intel. Last year, nag-invest si Nvidia ng $5 million para tulungan si Intel. And nag-release po si Intel ng panibagong low-end and mid-range CPU. Yung bagong low-end na Ultra 5 250K at yung bagong mid-range na Ultra 7 270K. Although 5% slower si Ultra 7 270K sa counterpart niya na si Ryzen 7 9700X, competitive pa rin at close pa rin yung battle, especially pagdating po sa pricing. So highly recommend ko po yung Ultra 5 250K at Ultra 7 270K. Pero dahil sa CPU price increase na mangyayari, ewan ko lang.